Kawawa yun, 300 na temporary foreign workers mawawalan ng trabaho itong December 12 lang. Tapos ang problema doon, karamihan sa kanila mga close work permit na hindi pa matatapos yung kontrata nila itong year. Next year pa sana sila matatapos. Doon pa sana sila magre-renew. E biglaan magsasara. O, anong gagawin nila? Sabi nila, uuwi na lang daw sila. Yun. Video ko. Ngayon lang ako magbibideo dito sa sa grocery. Actually dati nagbibideo naman ako pero mahihain ako. Kasama ko yung asawa ko. Weekdays ngayon pero ngayon kami nag-grocery. Kasi ba't di tayo nag-grocery ng weekend, ma'am? Tinamad lang. Oo nga pala. Kasi pumasok ng trabaho si Kuratcha. Pumasok ng trabaho eh. Kaya ngayon lang nagkaroon ng oras para mag-grocery. Ito ang hindi ko ginawa dito sa sa Canada. Yung mag-compare. 'Di ba kasi sa sino ba 'yun sila, shout out kila Mark Carino family. Yun yung pinapanood natin sa kanila dati, no? Yung nag-grocery tapos nagko-compare ng mga ng mga presyo. Hindi kami nagganon eh. Kasi kami wala lang, grocery lang. Nandito kami sa Superstore. Ito ang SM ng Canada. Kasi kada city, kada meron eh. Kita mo, Christmas na ang decor nila. Naglalabasan na yung mga Christmas decors. Kulang na lang dito sa Superstore, magpatugtog din sila ng Jose Marichan. Dapat magpatugtog din sila ng Jose Marichan. No? O kaya kay Mariah Carey, di ba? Para naman para English naman. Kung gusto mong mga ganong feels, pumunta ka dun sa sa Winnipeg na sa Seafood City, yon. Yung tindahan na yan, Asian, ay hindi, Filipino na nga yun, di mami? Asian store na yun, talagang meron pang nagbibideo ko. Talagang pang Pilipino eh, no? Napanood ko sila Malupiton, sila Joel. Talagang tuwan-tuwa sila sa pag-grocery kasama ni Kuya Jobert eh. Ayan, diba ganito yun yung pinuntahan nila. Ito yung talong na hinawakan niya. sabi ni Malupiton, talong. Yan yun eh. Talong. Ang lalaki kasi ng mga rito eh, ng mga prutas saka gulay. Ayan, muna natin yung aking asawa mag-grocery. Actually, kanina nag-upload na ako. Yung lang yan, yung kaya napansin nyo, yung video na yun, luma na. Yung nakalagay pa siya sa hard disk ko na matagal na. Tinatamad lang akong i-edit. So ngayon ko lang in-edit. Kaninang umaga ko yun in-upload. Kasi ang bala ko ngayon, 2 long form na video ang gagawin ko. Tapos nakita nyo, sobrang busy ko ngayon mag-upload ng mga reels. Ang dami. Dadagdagan ko pa yun. Mga 10 reels sa isang araw. Ewan ko lang, hindi mapurga yung meta sa akin. Para lang meron tayong extra income. Kasi nakita ko kumikita na yung meta natin kaya ginanahan ako. Itong misis ko na to, matagal itong mag-grocery. Ang ginagawa ko, pagka kunyari ganito, nag-grocery, pwesto ko dun sa sa pharmacy, yun dun sa may side ng pharmacy. Doon ako pumipesto, kulang ako ron. Kasi pagka ganito, sinusundan ko siya. Diyos ko po, apakatagal. Kaya ako sumama sa kanya ngayon, para hindi lang ako nakapirme dun. Saka may mga nagtatrabaho dun eh. Nakikita ko eh. Saka at least dito, naglalakad-lakad. Sige nga, tignan nga natin yung rito, kung magkano yung presyo ng mga grocery. First time kong gagawin to. Ayan, tulad nito. Tignan nyo, magkano ang sibuyas sa Pilipinas. Yan yung presyo. Isang balot na ganito. Isang balot na ganito. Yan, $5. Itong puti. Mas mahal. Ito, pipino. Mahal ba yan? Ano mas mahal dyan sa Pilipinas? Kayo na lang magkumpara.
Hindi ko na alam yung presyo ng mga bilihin dyan sa Pilipinas eh. Ito. Yung luya. Magkano? $3 per pound. Luya. Tapos may mga hiwalay na garlic. Mga bawang. Pero yung binibili namin yung mga ganito na yun. Isang ganito, $1. Hindi ko na alam kung magkano ng ngayon eh. Magkano bang conversion ng dollar at ng peso. Hindi ko alam eh. Kayo na lang ang magkumpara. Hinihintay ko lang siya, wala akong magawa eh. Palikot-ikot lang din ako rito. Yan, tulad yan. Nandito siya sa mga gulayan. Ang tagal niyan. Minsan, ang pinagbabasehan ko niyan, pagka naglalaro ako ng ML. Pagka nakaupo ako dun, minsan nakakatatlong laro ako, hindi pa siya tapos. Ganun katagal yun. Ganun katagal mag-grocery. Malupit ng pwesto ko rito, para ako nagtatrabaho dito sa credit card to eh. Ayun. May sarili pa ang kwarto, di ba? Sa grocery. Dito na lang tayo pumesto, nakaupo pa ako. Yun, yung sinasabi ko, yung sa Ontario na parang yung kumpanya siya na magsasara. Marami namang ganun, yung mga magsasarang company. Kaya lang problema, yung sa company na yun, marami mga temporary foreign workers, mga TFW na maaapektuhan. Merong in-interview nga doon na hindi niya alam kung paano siya mag-survive kasi naka-close work permit sila. Di ba pagka naka-close work permit ka, hindi ka naman pwede magtrabaho sa ibang company. Kailangan mong mag-apply ng bagong LMIA, mga ganun. Yung contract nila dun sa sa company na yun, sa hanggang hanggang next year pa. Next year fall pa yata. Biglang magsasara. Ang cost ng pagsasara ng company, hindi kayang i-modernize yung facilities for health and safety. Masyado nang luma yata yung planta. Ayun, magsasara na sila. Yung isang interview dun, sabi niya baka uuwi na lang daw siya eh, kasi wala naman daw siyang choice eh. Ayaw niya naman daw maging illegal. Hindi ko lang alam kung merong mga Pilipino doon, pero sa dami yun, kung kunyari 300 na temporary foreign workers, malamang merong Pilipino doon sa Ontario yun. Kung meron kayong kakilala na apektado ng pagsasara ng planta niyo, comment niyo sa baba. Hindi naman kasi bago, maraming mga nagsasara mga kumpanya ngayon. 'Di ba? Ito yung sa company namin dito, biglang nagpalit lang ng pangalan. Maraming changes dito sa Canada. Kaya yung sinasabi ng iba na na pag pumunta sa Canada magiging maayos yung buhay. Hindi kasi lalo na kung kunyari temporary foreign worker, maapektuhan ka ng ng mga changes talaga. Lalo na pagka yung pinaka nakakainis pa niyan yung pagka naghihintay ka ng kung anong mo, kunyari extension mo ng ng work permit, o kaya nag-a-apply ka ng permanent residency, 'di ba? Yung bagong balita na gusto nilang yung lahat ng mga nakapending daw ng mga papeles, yung mga nakapending na application, kung ano man yan sa gusto na nila parang complete overhaul. Parang i-drop daw lahat yun, yung mga application na yun. Hindi ko pa siya na pero yun yung narinig ko kasi. Di ba paano nila gagawin yun? Di ba binayaran yun ng tao, lalo na pagka yung application ng mga PR, o kaya yung magre-renew ka ng mo work permit mo, lahat yun may bayad, di ba? Mababaliwala lang. Ewan ko. Kung gusto niyo yung kumpletong detalye about sa balitang yan, panoorin niyo yung latest na video ni Miss Ina kasi diniscuss niya yun. Kasi ako naglilinis ako kaya hindi ko siya masyadong mapakinggan. Alam niyo naman ako pagka sabi ko sa inyo, pagka tungkol sa mga informasyon na ganyan, yung gusto niyo makakuha ng mga detalyadong balita, wag niyo akong panoorin. Si Miss Ina ang panoorin niyo. Sa akin dito mga chismis lang. Huwag niyo akong asahan sa mga ganyan, mga balita-balita. Tapos karamihan daw pala ng mga doon, parang sa
yung mga nagtatrabaho doon, true agricultural stream daw ang inapplyan. Kaya apektado talaga sila. Tayo December 12 pala. Ipakita ko sa lagay ko diyan yung link nung article para hindi niyo nahanapin sa Google. Baka sabihin niyo ano na naman nagmamarites na naman si Brandon Boy ng walang basehan meron. Tapos isa pa palang problema nila doon sa company na yun. Bukod sa nung matatanggal na sila. Ano pa pala sila doon? Nagtatrabaho sila ng halos 15 hours without overtime. Kasi nga parang lang daw tumulong sa company na yun na hindi magsara. Wala, ganun pa rin yung nangyari. Magsasara pa rin kaya wala talaga. Ang masakit nun kasi yung mga nagtatrabaho doon na iniwan na yung buhay nila sa bansa nila. Na akala nila dito na sila magtatrabaho. Dito na sila mamumuhay. Yung pala ganyan ang mangyayari. Mahirap sumugal ngayon at pumunta sa ibang bansa. Kawawa yun, 300 na temporary foreign workers mawawalan ng trabaho itong December 12 lang. Tapos ang problema doon, karamihan sa kanila mga close work permit na hindi pa matatapos yung kontrata nila itong iyan. Next year pa sana sila matatapos. Doon pa sana sila magre-renew. Biglaan magsasara. Anong gagawin nila? Sabi nila, uuwi na lang daw sila. Kung maswertehan nila, maghanap ng ibang kumpanya. Kaya lang mahirap. Sa ngayon mahirap Hindi lahat kasi nagbibigay ng LMIA. Yun lang. Para meron lang tayong interesanting video. At tinitignan ako ng mga tao dito Hindi nila alam kung anong pinagsasabi ko. Sige na. At ako'y pupunta na dun sa aking asawa para naman meron siyang kausap, no? Sige na, like, share, subscribe, alam nyo na yun. Sige na, paalam.